Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber. Mas pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo. Ito topic natin ngayon sila Idol Christian Isguera tsaka si Atty. Barry Gutierrez Ganda na kwento lang kagabi. Meron itong 102,499 views, makinig tayo sa pinag-uusapan nila. Baka magka-interesting kayo mga friend. Halos ganito rin ang naiisip ko pakinggan natin. Makakasama po natin ngayong gabi ay isa pong public interest lawyer, human rights lawyer at professor ng batas dyan po sa University of the Philippines. Ang panauhin natin na may pinakamaganda at nakahahawang tawa. I'd like to welcome again to our program si Atty. Barry Gutierrez. Good evening, Christian. Magandang gabi. Pag-uusapan natin, Atty. Napakatalinong tao mga friend, yung dalawang to, at saka si Atty. Barry Gutierrez, Pero ang ganda nilang mag-usap, Ari, itong scenarios dito sa resumption ng impeachment proceedings dyan sa Senado. Iniingatan ko yung wording, Ayoko munang gamitin yung trial kasi we're not even sure kung matutuloy, Tama. Pero let's start with this, Ano bang basa ninyo? Kasi kahapon, nagpa-press ko nitong isa sa mga pinakamagaling na senador. Duda rin sila di ba mga friend? Kung may tutuloy yung trial, parang tayo rin, Sino yung pinakamagaling na senador yan? Idol Christian Isguera. Sa balat ng lupa at sa kasaysayan ng mundo, si Senator Bato de la Rosa, sinabi niya, kung yung 20th Congress, tinanong natin kung... Pinakamagaling na senador sa balat ng lupa, si Bato. Kapal na mukha rin ni Bato talaga yun. Tuloy. Itutuloy pa ba nila o willing ba silang magpabind doon sa action ng 19th Congress patungkol sa impeachment complaint? Dapat yata, tanongin din natin yung 20th Congress Senate kung meron pa rin tayong jurisdiction dito sa impeachment case. Okay? So, tinetelegraph na, Mukha i-question nila yung jurisdiction. What do you think of this? Una, hindi naman nakakagulat yan. Yan na yung in-expect nating magiging move nila given lahat ng mga naging deklarasyon at delay na ginawa nung huling kongreso, di ba? Yung 19th Congress. At hindi na rin katakataka na si Senator De La Rosa ang mangunguna dito dahil wala na, di ba? Wala nang hiyaan dito di ba? Kumbaga, klaro na naguhitan yung mga pro-Sara Duterte na mga senador, halos lantaran ang nagdeklara. Kaya hindi nakakagulat na gagawin niya dyan. Pero ako, ang take away ko dito, the fact na napakalakas ng loob niya, diba, na magpahayag ng ganyan sa kasalukuyan habang hindi pa nagsisimula itong mga boss. Ang sinesweldo nitong mga senador na to, ang lalaki. Galing ho sa tax ng taong bayan, Galing ho sa kaban ng bayan, Pero itong mga hayop na to, nagsisilbi sila hindi sa bayan, kung hindi kay Duterte. Di ba? Tangan talaga. Mga demonyo Makakapal ang mukha. Wala nang hiya. Hindi ko nga alam kung magsisimula pa itong trial at hindi pa nagkukonvene ang 20th Congress. Hindi pa nagko-constitute ng panibagong Senado pagkatapos ng eleksyon. Tingin ko medyo merong kumpiyansa, di ba? Sa bahagi ni Senator De La Rosa. So, ako sa totoo lang, hindi na ako masyadong umaasa na meron pang pupuntahan itong impeachment na ito. Dahil kung si Atty. Barry Gutierrez na ho yan, Hindi na rin. Parang ako din sabi ko, di ba? Yun din ang sinasabi ko. Na lahat to gagawin ito para hindi humatuloy yung trial na sa Senado. Kasi nga masyadong 16 na abogado ang kinuha. Abogado, oo. Ni Sara Duterte. 16. Ang articles of impeachment niya, 7 lang Sobra pa. Parang 2 ang kanyang abogado sa isang impeachment complaint. Ganun ba?
Sobra pa di ba? Dapat 14 lang kinuha mo. Sobrang dami pera kasi ni Sara Duterte. Pinakamamahal na abogado ang kinuha. Puta. Grabe, no? Parang yung tatay niya rin doon sa daig, di ba? Talagang yun din napipilit niyan na i-dismiss yan. Sabi nga nitong si Gis Escudero, no? Simple majority vote, madidismiss yan at aabahala na yung Korte Suprema. Pero masaya yung kwento ni Atty. Barry Gutierrez. Pakatalinong tao, di ba? Tin mo yung mga pahayag niya ni Mig Subiri, Alan Peter Cayetano, at siyempre ang paborito ng lahat, si Senator Chis Escudero. Mukhang klaro naman na talagang gagawin nila lahat ng magagawa nila para iwasan na magkaroon ng isang actual trial. Okay? Kahit malinaw na malinaw sa konstitusyon na kapag pumasa na ang impeachment sa House of Representatives, ay walang choice ang Senate. Kailangan nilang magsagawa ng trial at magbotohan to convict or to acquit. Pero nandun na tayo sa twilight zone, ilang buwan diba? Halos 6 na buwan na ang lumilipas mula ng sinampa ng House yung kanilang impeachment. Wala pa rin nangyayari. Puro dribble, puro delay. At ito nga, meron na namang isang senador na dapat ay judge at dapat impartial na nagdideklara na siya na mismo ang magkukwestiyon kung meron pa bang jurisdiction ang 20th Senate sa isang impeachment na sinagawa nung 19th Congress. So ako, hindi nakakagulat ito at siguro ito na yung talagang dapat nating expect na kahinatnan ng buong prosesong ito given lahat ng nakita natin, narinig natin at na-experience natin ng huling 6 na buwan. Okay, tsaka idikit natin ito dun sa choice for the new Senate President kasi most likely mukhang si Chis Escudero pa rin at ang binanggit nitong si Bato de la Rosa, ni Honorable Bato de la Rosa, very deserving kasi sa kanya yung honorable, no? Hindi ko sinabing horror. Tignan mo yun ang sarap ng di ba? Senador, maski natatanga-tanga ka, wala kang sip-sip kang numero 1, honorable ka pa rin. Kaso, minsan nagkakamali si Idol Christian, horrorable, ha? Yan, kakapal na mukha itong mga putang ina, mahiya kayo, ang putang ina kayo, sa totoo lang. Garapal no? Hindi kayo nahihiya niya sa taong bayan? Ha? Mga senador? Mabuti sana kung itong pinagpipilitan yung ipaglaban na Sara Duterte, normal. Abnormal na yan Ha? Ayan ito yung pinaglalaban nila Normal pa ba ito? Pakinggan nyo. Totoo, nanalo po sila sa eleksyon. Ipinahayag ni VP Inday Sara Duterte ang kanyang paniniwalang nanalo ang mga kandidato sa ilalim ng Duterte sa nakaraang 2025 midterm elections. At alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Karanasan ko po noong 2022. Una ko pong nalaman na baka manalo ako bilang Vice President dahil una pong lumabas ang absentee voting, ang OFW vote. Nakita ko po doon ang panalo ko. Ganun po ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Alam kong totoo, nanalo po. Ang totoo, tanga ka. Ibig mo sabihin, lahat ng inakapot, pinaghahalikan mo, sinunod yung sinasabi mo. Di ba? Baliw to. Maski saan mo tingnan.
Walang ginawa kung hindi kung saan nga pupunta at magngangak-ngak ng magngangak-ngak. Noon, ang inangak-ngak niya, 20 pesos na bigas, hindi raw natupad. Nung tinapad na, ang walang niya, hindi raw makakain ng tao. Di sana may nagreklamo na. Hindi kagaya nung panahon nito, mga pinakakain, mga binukbuk na bigas nung panahon ng tatay. Walang yaho ito, pero ito problema. Ito ho yung pinagtatanggol ng mga ungas na senador. Ito. Oo. No? Bukod sa labing-anim na mga abogado, meron pa silang mga senador sa Panginoon. Wala ho talagang susuutan. No? Yan ho yan, no? Bang alam daw niya, nanalo raw lahat yung kandidato ng Duterte, kung di ba naman hibang talaga itong hayop na to. Eh, dapat si Ipe, maghabol ka, Ipe, aba, nanalo ka pala, sabi itong buwang na to. Sino pa yung mga nanalo? Si Kibuloy, nanalo din si Kibuloy. O, di ba? Duterte yun eh. Gaano kahibang to? May mga senador naman, tignan nyo yung pinaglalaban ninyong, ayaw ninyong i-trial. Ha? Baliw yan na. Ba, mas baliw kayo. Mantakin mo, yan ang gusto nyo. Aba. Saka mag-isip naman kayo, mga senador. Ha? Anak na... Lahat na ng pamilya na ito, puro ganito eh. Sa totoo lang, mga friend, si Joseph Estrada, mga pelikula niya, mga Asyong Salonga, mga Sanggano siya, ha? Tsaka siga-siga kung pumorma, parati pang naka, ano yun, di ba? Talagang kita mo yung tsura, matapang magsalita, no? Pero never na nag-speech si Erap Estrada na nagpupuputang ina. Kagaya nitong hayop na ama nito. No? At hindi basto si Erap Estrada. Maski paano, maski nakita mo para Sanggano, pinis na pinis. No? Tsaka walang pinapatay, walang ano. No? Pero ito, ay nako mga boss. Kawawa ho Pilipinas dito. Uwi na lang yan ng mga Duterte, nagkabaon-baon na sa utang. Nakita naman, nakikita ko, tinatanong yung mga senador kung ano nila, mga ganito. Titingnan daw nila yung ebidensya, mga whatsoever. Ebidensya. Anong ebidensya? Hindi ba nakita kung gaano kawalang yato? Uwi na lang yung Kongreso. Pumunta sa Maynila, pinagbababoy sila Abante, sila Chua. O, pinagkakampanya na wag iboto. O, di mo. May sumunod ba sa kanya sa Maynila? Di ba nanalo si Abante saka si Chua? O, di ba? Ang akala nitong gaga na to, pag nangitian niya, isusunod na sa kanya. Ano ka? May hypnotize ka? Mayroon ka hypnotismo? Diba mga friend? O, ayan pa siya, o. Sabihin ko sa'yo, wala nang mas Pilipino pa sa akin. Kanina, si Jaira, yung atin pong lead organizer galing sa Office of the Vice President, 1:34 na. Nasa hotel pa ako. 1:30 ang magsisimula yung program natin, di ba? 1:34 na, nasa hotel pa ako. Sabi ko sa kanya, Jaira, sabi ko, gusto nyo ba na magsimula na kayo? Kasi ang usapan natin, 1:30. Hahabol na lang ako. Sabi ni Jaira, hindi. Kasi gusto ng mga kasama natin, mga kababayan natin, kasama kanila na kumanta ng Lupang Hinirang. So sabi ko, okay. Pero sabihin mo sa kanila, traffic. At malilate ako. Natotoo naman. Totoo din naman talaga. Pero dapat umalis ako ng 1:00 para umabot ako ng 1:30. Hindi ako aalis ng 1:34 para dumating ng 2:00. Isa pa, traffic yan. Yan lagi pakisabi na traffic.
Pangalawa, bahala na si Batman. Noong galing kami sa Hague, tapos nakalimutan ko lang kung ano yung topic namin ng nanay ko. Sa galing kami sa Hague, nito lang nag-duty kami, bisita doon kay dating Pangulong Duterte. May sinasabi siya sa akin. Tapos sabi ko, Ma, bahala na si Batman, Ma. Uy! Tapos sabi niya, Day, sino si Batman? Sabi niya, lagi mo yan sinasagot sa akin sa chat. Sino si Batman? O, tangina, yan uupo yung presidente, oh. Yan yung ano ba naman itong mga senador na to? Hindi nahihiya to. Buti kung maayos eh. Buti kung maayos. Ay nako mga friend. Punta ho tayo dito sa Bungero. Whistleblower revealed how Sabongeros were killed, dumped in Taal Lake. Okay po sir, first question po namin sa inyo. Yung nagulantang maraming tao na agad nakakuha po ng sako, no? Ito po PCG sa operation nila kahapon. Pero ang noticeable dun sir is sunog yung mga nakuha. May information po ba kayo na iba pa pong paraan ng pagpatay at pag-dispose sa mga sabongero? Katulad yan, wala talaga akong idea dyan. Siguro, sa sobrang ano na nila, siguro yung iba sinunog na nila, pero wala akong idea sa mga nag-ano, dahil hindi ako nasindan ng video niyan, yung sunog. Opo. How about sir, yung dinidismember, yung mga bodies para ma-dispose? May idea po ba kayo about it? Because I read in an official document na isa po yun sa mga disclosed na information. Paano dinidispose, Gina? Chop-chop? Yun na nga, yung katulad ng sinabi ko nung nakaraan, na pinakitaan nila ako ng video, na kung paano, parang baboy, yung ginawa nila. Yun lang yun, hanggang doon lang ang alam ko. Wala akong idea, basta yun lang ang video na pinakita sa akin. Hanggang saan yung video, sir? So ano po ang nakita niyo? Basta yung nakita ko yung video, yung killing me softly ba yung ginagawa, yung pinipihit. Yun lang, doon lang, hanggang doon lang. Tapos yung laman dito, saka yung tiyan, yung mga laman-laman, gusto nila yung parang lumabas yung dugo para hindi lumubo yung tao. So inaano nila, sinasaksak sa iwa nila? Iwa talaga. Talagang karumal-dumal nga yung ginawa nila. May mga, pero hindi nakita sa video, sir, na pinuputol yung parte? Wala. Basta yun lang ang nakita ko, pero hanggang doon lang. Nakuha sila sa sako, sir. So is that something na consistent na nakita mo sa video? Nakita mo ba paano tinatapon sa lawa? Siguro, ganun ang ginagawa nila. Dahil yung sako ba, may mga buhangin o wala? Kasi kung lagyan talaga nila yun ng pabigat. Kasi kung sako-sako lang, hindi lulutang at lulutang yun. So, ano po ba yun? Tinatali sa paa, sir? What do you mean by pabigat, sir? Ang ano kasi nun, yung pinakita sa akin, nakahiga yung tao tapos may buhangin na sinama nila pagtali sa Taiwan. Yun lang ang nakita ko talaga sa video. Pasensya na po, sir, for asking. Saan nila tinali yun? Sa paa? Lahat. Kasi lahat parang straight siya na parang nakapatong siya tabla yung tao na paghulog. Dito lubog. Okay po. May video nung hanggang sa paghulog nila? Yung ano lang, yung ang kwininto na lang sa akin yun. Pero yung video kung paano nila kinatay, yun na yun. Okay. Yung kwento po sa inyo, kung paano na dinispose, anong exact na kinwento sa inyo, sir? Yun na nga, mabilis nga kasi na pagkagawa nila yun. Yun na yung kinikwento nila. Kinatay no? Talagang baboy, no, mga friend? Ginawang baboy, ginawang hayop. Kasi kinabukasan yan, halimbawa ngayon nila dukutin. Kinabukasan yan, pupunta yan sa bahay. Kukunin na yung 500,000 na yung suhol sa kanila. May nakuha na naman pong sako, again, ang authorities kanina po, sir, sa diving operations nila. Ano po ito? Sabay-sabay po ba? Sa isang gabi, ilan ang tinatapon din? Depende. Halimbawa, yung itong isang
isang entry. Halimbawa, entry ni Mr. Atong Ang. Yung isang entry na yan, halimbawa 5 katao yan na gumawa ng tsupi, obligado kunin lahat yun. Minsanan yun, sir? Oo, kunin lahat. Hindi pwedeng Puta, paano ano yun? Isang entry, 5 tao raw. Kaya totoo, marami hong nadamay dito na hindi ho totoong nanyonyope. Hindi. O, sa totoo lang. Paano? Matagal ho ako nanabong. Paano mo alam na manyonyope? At saka entry ka sa derby. Hindi ho pwedeng. Kasi ho, yung prestige yan eh. May mga farm po yan, yung mga entry na yan. Nagbe-breeding po yan, no? Pag nanalo yung mga manok mo sa derby, ang derby po, meron hong pot money yan. At premyo ho niya, kung minsan pag big time derby, yung mga 10 kak, 11 kak, 12 kak, mga ganyan. Alam nyo kung magkano? Pag nag-champion kayo, o yung 6 kak lang, mga 6 kak derby, siguro mga 100 o 10 million, 12 million guaranteed cash price niyan. Ganyan ho kalaki yan. At saka pag nag-champion ho yung manok, meron pa hong troping ibinibigay. Yun hong, yan sila Atong Ang na yan, champion. Yun hong presyo ng manok ninyo, na napanood ho na sandamukan na sa bungero, magkakaroon ho ng presyo. Kasi, pupuntahan na ho kayo ng mga gusto hong mag-alaga ng, mag-breed din ng manok. Kukunin ho yung, masalimuot po yan. Hindi ho, nagtataka nga ako dito sinasabi nito na napanood ka sa TV, sasabihin lang ni Eric De La Rosa, Chope, hindi ganun eh. Kagaya nga dito dati sabi may lason daw ang tari, nilalagyan daw ng lason. Kaya nga ngayon, bago ho bitiwan ng manok, pinupunasan pa ho ng sentensyador yung tari ng manok ng may alcohol. Tinitignan kung may talim. Kaya hindi ho kayo pwede basta-basta manyonyope. Kaya sinabi nito, siguro itong mga to, parang kagaya lang din ng War on Drugs ni Digong. Yung iba, hindi naman, patay lang ng patay. Maski na hindi naman pusher, hindi naman tinataniman na lang nila para meron lang silang kitain dahil may premyo nga, makakapatay ka Parang ganito Parang magkapareho, no? At may balita nga na yung mga pulis na ginamit nung panahon ni Duterte, yun din ang mga pulis na ginamit nitong si Atong Ang. Yan ang balita, napanood ko kay Atty. Claire Castro, at saka yun din ang sinabi ni DOJ Remulla. Kaya parang ang isasampang akong kaso dito yung parang crimes against humanity din. Heinous crime mabigat. Nakalimutan ko yung sabi ni Secretary Remulla. Pero heinous crime ang lalabasan. No bail recommended to, sigurado. Pero dapat sa ngayon pa lang may sumusubaybay na dyan sa mastermind na tinuturo nitong Totoy, itong Totoy na ito. Dahil baka mamaya wala na yung mag-evaporate na si Atong Ang. Diba? Kawawa yung Pilipinas. Talagang masyadong nung panahon ni Duterte, grabe. Hanggang ngayon, yan pa rin. No? At yun nga, hanggang ngayon, pinagtatanggol pa rin itong mga demonyo na to. Itong pamilya na ito ni Duterte. Grabe. Ewan ko na kung saan pupulutin to. Pero ayon nga kay Atty. Barry Gutierrez, mukhang walang patutunguhan mo ito kung hindi sa Supreme Court. Hindi ho magkakaroon ng trial. Kasi talagang malabo mga friend. Hindi papayag yung 16 na bugado na kinuha ni Sara na kamamahal at saka itong mga senador na protector nila na magkaroon ng trial. Hindi ho papayag. Kasi nga, kung magkakaroon ng trial, paulit-ulit, maski na i-acquit nila yan, napakakapal ng mukha nila pag nailatag lahat ng nag-umapaw na ebidensya ng mga prosecutor,
ng mga kongresista na wala naman silang maisasagot at paulit-ulit doon ho sa 7th article of impeachment, isa lang ho ang lumusot doon, convicted na si Sara Duterte. Paano nilang didismissin, i-acquit lahat sa 7 articles of impeachment? Di ba? Pag ginawa nila yun, taong bayan na naman, magugulo. Kaya ngayon, siguro sa isip nitong itong mga tagapagtanggol nitong si Halimaw, magkakagulo rin lang bandang huli, magkagulo na ngayon. Yun ho, magkulab na tayo mga boss. Ito mga pre, no? Sino ang karapat-dapat na maging Senate President? Pinag-uusapan na naman ngayon kung sino ang magiging susunod na Senate President. Lumabas sa pangalan ni Tito Soto, Chis Escudero, muli, ngunit madami ang mga netizen na gusto din si Atty. Rolando Marcoleta. Ayan o. Nakikita niyo yan? Alam niyo kung ayon sa survey 81% ang gusto na si Marcoleta ang maging Senate President. Si Chis Escudero 7% na lang. Si Tito Soto 11%. Anong putik yan o? Ano ba to? Ito naman ang mga komento. Si Senator Rolando Marcoleta ang karapat-dapat na Senate President na tapat at totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. May isa, normally, hindi rookie senators ang nagiging SP. So, malabo si Marcoleta. May isa, dapat talaga si Marcoleta para bago mukha na Senado at matalino. May isa, ang dapat maging Senate President ay si Marcoleta dahil matalino siya. May isa, tapos na po tayo sa pamumuno ni Tito Sen. Gugustuhin ko pang manatili bilang Senate President si Chis Escudero, ngunit kung majority si Senator Rolando Marcoleta, mas lalong gusto ko go Marcoleta, big no to Soto. Tamantakin mo yan. Magkulab na tayo mga boss. Shout out Michael Edwin, my friend, number 7 sa like, sabi niya. Number 1 ka rin sa comments Mike. Joey Tobilea, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Hi Kalat ni. Paano na tayo? Marilo Pabian, shout out. Dapat talaga natuto na ang gobyerno sa mga nakaraang takasan. Sabi nyo nga po tay, postihan na para pag okay na ang warrant, shoot na agad sa rehas na bakal. Diba? Sana nga ganun. Danilo Proilan, shout out Pag nagkataon, may pagkakakitaan na naman ang taga-BI, baka magkasintakas niyan, makatakas yan sa backdoor. Malayo. Daming kwarta niyan kung si Tebes, nakatakas si mga si Alice Goo, diba? O diba? Si Atong Pang, daming pera, bilyon-bilyon. Tatalikod lang naman yung nasa BI, bilyon na. Marilo Pabian, shout out. Good evening po tayo sa mga kawaryos. Start na nga po searching sa bungero. Nawa maging vigilant ang immigration. Mga port area baka makaposlit na naman. Sigun yan, sigun sa Padulas. 3J Siopo, shout out. Hindi naman makakaposlit kasi papupusitin po. Nasabihan na si Mastermind na sige, bukas lalabas na ang arrest warrant, mag-impake ka na, lipad ka na sa China o kung saan gusto. Temari Bernardo, shout out DDS ang style ng pagpatay, palagay ko kasama yan sa EJK cases ni Digong at Bato. Sigurado witness yan si alias Totoy habang ginagawa ang krimen. At mas naniniwala akong si Tebes or General Kuskulan, ang mga pulis niya, ang tumumba dahil kasosyo sila ni Atong
At sila ang may rumors, di lang daw 6 ang miyembro ng Alpha Group, kundi 20. Assume, kasama sila Bato, Digong dyan dahil close sila kay Atong at Gretchen. Malayo. Ay nako, sana nga. Librado Ludovico. Pero pag nakatakas siya, puta, kahiya-hiya na talaga, putang ina. Alam nyo, kakilakilabot na itong Pilipinas, puta yan, sa buong mundo. O, takin mo. Tangina, walang kaawa-awa kung patay ng tao. Putang ina ito. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Talagang napakagulo ng Pilipinas. Kaso ni Ayong Angas Estebang, si Sara Butangera Tambalustay. Ano ba yan? Lord save the Philippines. Yung talagang dasal dapat. Lord save the Philippines. Ha? Karox, ito mga senador nito, dami pang kuda. Kakaasar na. Dapat yata ihulog na din niya sa lake. Ha? Jokiano, dami yung daldal. Kung ayaw ninyo simulan impeachment, sabihin nyo na lang para mag-umpisa ng taong bayan ang gusto nyo. Totoo. Dapat diretso nyo na. Butang na kayo. David Allen Mendoza sumagot. Sa tingin ko po, ka-warriors, nakikiramdam lang ang Senado kung gagawing pag-aaklas ang mga Pilipino. Yun, tama ka doon, David. Kung sakaling hindi matuloy ang impeachment, dapat po siguro ay may nagpapasimula na ng mga rally sa harap ng Senado. Bigla po kasing nawala yung rallies ng Akbayan at Bayan Muna party list. Yo, tama ka doon, David. At ba uminto kayo? Jokihan ulit oh. Si Bato, PI na yan. Tagal ng ICC para manahimik na yan. Si Quezon Bulok, si Pai na yan. Mait ulo ni Jokiano. Jokiano ulit oh. Dapat sa mga yan, ihulog na sa lake. Totoo. Librado. Tawa-tawa. Karox, karamihan sa mga sinatong ay hangal, hindi halal, anak ng PI. Only the Philippines talaga. Sinabi mo pa, putang ina. Ngayon na nangyari to, sa totoo lang. Pinaka-baboy na presidente, pinaka-baboy na president, vice president, pinaka-walang kakwenta-kwentang Senado. Itong panahon ni Bongbong. Tangin na Senado yan. Maganda pa yung Kongreso. Senado, baboy na baboy, putang ina. Jesus Coder. May isa. Subiri. Pinala ni Jesus Codero, lalong lumala eh. Putang ina. Ay ngayon, ang gusto nilang iupo, si Marcoleta. Ano na yan? Ay. Ewan. Sumagot si David Alvin, paano po? Mga hangal din ang bumuboto sa kanila. Totoo yan, David. Mga hangal, mga baliw ang mga bumuboto. Putang naman to. Nagdadamay pa eh. Ba? Pinoy abroad, shout out. LOL. Pati sa impeachment, ipapasurvey pa. Magpapasurvey ka rin. Magpapasurvey ka na rin Atong Ang. Di ba? Dapat pasurvey ka rin Atong Ang. David Ali Mendoza ulit. Good evening po, Karox. Meron din pala na hoodlum in robe na inappoint si BBM. Yun nga. Ewan ko nga ba rito kay BBM na ito. Oo. Pinoy abroad ulit. Tandaan nyo tong nangyari sa impeachment, ha? Maraming galit sa 18 senador na bumoto para ibalik sa lower house ang articles of impeachment. Yung iba, nananawagan pang i-abolish sa Senado, pero tuwing eleksyon, iboboto pa rin nila yan. Totoo yan, Pinoy abroad. Pera lang yan. Naku, tingin. Pinoy abroad ulit. Ito ang tingin ko, walang mangyayari sa impeachment. Si Remulla, nag-apply ng ombudsman. Kung siya ang makuha, asahan nyo, hindi niya hahabulin si Sara. Your guess is as good as mine. Ed Torres, gandang gabi, Karox. Tagilid ang buhay ni alias Totoy. Babantayan siya. Dized, shout out. Si Rox, may mga naganap na yatang pagputok ng bulkan sa Taal, di po ba? Di kaya baka natabunan na yung mga buto.
Meron ng mga nahuhukay eh. May nasisisid na sila eh. Arnolfo si Diego, Sir Rox, di pa ba sapat na ebidensya yung video? Paano kung di makita yung mga buto? Lusot na ba si Atong Ang? Hindi. J. Siopo, lusot yan. Ikaw naman, nakakasilaw ata ang datong. Kakahiya na yan pag lumusot pa yan, friend. Friend Jane, ha? Erlinda si Diego, shout out. Joselito, mabait. Shirley J. Sir, shout out, ha? Kung hindi naman, mga walang kaluluwa talaga ang mga walang yan ng mga yan. Pati may-ari ng pispan, kasabwat. Di kung dyan nila tinatapon sa pispan na yan, di yung mga isda na nandyan, nakakain ng patay na tao, tapos ibinebenta sa merkado at nakakain itong mga mamamayang Pilipino. Mr. President at DOJ Secretary Boying Rimulya at General Torre, huwag niyong pakawalan ang kampon ni Satanas ng mga yan. Dapat dyan, sa mastermind na yan, ibitin ang patiwarik at gawin din sa kanya ang ginawa niya doon sa 108 na pinapatay niya. Lord, bakit po ganyan ang mga nangyayari sa Pilipinas? Hindi kita masisisi kung nagtatanong ka ng ganyan kay Lord, Shirley. Oo. Tao lang tayo, di ba? Chrisop, shout out. Sara, ikaw ang wala ginagawa, di ba? Talagang malaki na sira mo sa ulo mo. Mga pinagsasabi mo, look at yourself. At tanungin mo sarili mo kung ikaw nga ba ay may gamit as BP. Wala na yan, puta, baliw yan eh. Ted, shout out, Ted. Dumagdag pa daw ang dalawang naging bugok ng mga tuta ni Escudero para makakuha nila ang kanilang pwesto sa Senado. Kaya kung paiiralin ang butuhang madismiss si Sara sa impeachment, magiging 15 ang 13. Nagiging 15 ang 13 na bugok na senador. Buti pa nga ang aso pag inihagis mo ang kahoy, kukunin at tiyak na ibabalik sa iyo. Itong dalawang bugok na to, nang ihagis ni Risa at Lenny ang kahoy, kinuha ito at ibinigay kay Escudero. Bobong aso to. Hi, Ted. Yan ka na naman eh. Pero tama kaya Ted. Friend Shervin sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out mga bossing. Friend Dolor Garcia, shout out. Amy Bingson, shout out. Eman Escalona, my friend. Sabi ni Tia Deli. Sir Rox, huli ka na balbon. Pagpapetik-petik na naman po tayo niyan. Malayong mabura na lang po sa kasaysayan ng mga kagimbal-gimbal at kahindik-hindik na mga ganap. Ano po, Sir Rox, ha? Malamang po sa alamang, mag-alatebes, bantag, alis, goo, at iba pa. At nakatakas na po ang mga ulupong nakasing dulas po ni Palos at simbilis po ni Super Kidlat at ang ending nga. Yun na nga Sir Rox, ha? Pag tayo po naisahan na naman at nalusutan na naman ng mga matitinik na may-ari po ng hustisya, dahil wala pong hindi nabibili at wala pong imposible sa kinang ng tawag ng milyones sa mga sugapang buhaya at matang naduduling, Sir Rox. Sinabi mo pa, Tia Deli. Kailangan pong maging wais at maging mautak po at di na malusutan ang ating pong superhero, Sir Rox. Wala pong iba. Ang nag-iisa pong uling Pogi po ng Cavite. Kami pa ba sa Sir Rox? Yun na nga Pag ginusto, may paraan. Pag ayaw, nalulusutan. Kaya nga si Bantag, tunay na kawatan. Sa husay magtago, di matagpuan. Di naman kasi hinahanap. Ang sagot ni Bonjing, ewan kung nasaan. Hari ng Cavite, pumalpak na naman. Mga kababayan, atin pong bantayan, Loverboy at Pogi.
sabi ay mastermind. Pag siya'y nakalusot, ay ewan ko na lang. Hustisyang walang kwenta at kayang tapatan. Name your price palagi. Yan si Mr. Ang. Ikaw ha? Rolando Edralin, shout out. Kung ganyan naman lukuhan na ang ginagawa ng mga senador, nakabig ng mga demonyo, mag people power na lang ang taong bayan at buwagin na ito Senado at ikulong at ibitin ng patiwarik sa luneta para makakita ng taong bayan dapat parusahan sila ng grave abuse of discretion at betrayal of public trust. People's Initiative to abolish Senate forthwith. Totoo yan. Yan ang maganda, Rolando. Gawin. 3J show po. Xerox, yung impeachment na yan, baka mamaya yan, drawing lang yan. Aba, smart A kaya ang Sara. Biro mo, nakakita siya ng paraan para baliktarin ang mga pangyayari. Nakakuha niya si alias Rene. Aba, malamang bibiyahe pa ng Netherlands bilang eyewitness. Sarap ng buhay ni Rene. Tiyak, naka first class hotel pa yan. Masarap ang pagkain pero ang sabi nga natin, may katapusan ng lahat. Kung nagamit na at tapos na ang papel nitong alias Rene, baka itapon na rin ito sa Taal Lake. Di na sa Taal Lake, sa Mayon Volcano na lang ihuhulog. Naku, delikado yung papel ni alias Rene. Sinabi mo pa. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Xerox, si 3J show po ito. Xerox, yan naman sister-in-law mo na si Grace. Hindi man siya lumambot ngayon. Pag tinapik yan ni Lord, pasasaan ba't magtatagumpay kayo sa kaso? Basta isipin mo lang na ikaw ay nasa tama. Kahit paabutin ng siyam-siyam yung kaso mo. Ang mali, kailanman hindi nananaig sa tama. Kaya ako confident akong mananalo kayo ni YP mo sa kaso. May awa si Lord. Salamat sa mga dasal nyo pero malapit na talaga. Oo. Babasahin ko ang magiging hatol ng kagalang-galang na hukom ng bayan na Itiagi. Bata pa ho ito. Itong judge na to, babae ho siya. Oo. Manuel Santos, shout out. Very clear and simple manifestation of obstruction of justice by the Senate. Sabi mo pa, totoo yan, Manuel. Maliwanag naman talagang kung ginagago na nila mga Pilipino. Ito naman mga may-ari tayo ng Republikang Bansang Pilipinas. Ayaw niyong gumalaw. Elizabeth Iscareo, shout out. Good morning, Xerox. Di naman natin masisisi ang mga naulilang biktima ng pinagpapatay ng sabungero kasi nga pera na yan at di naman maibabalik ang buhay na kanilang mahal na buhay. Alam niyo naman ang panahon ngayon sa sobrang hirap ng buhay ngayon. Practical na lang umiiral dyan sa kanila. At least ngayon magkakaroon pa ng hustisya ang mga yan. Diba, Sir Rox? Sinabi mo nga 2 birds in 1 stone nga Diba? Pero yung isa kanina, yung babae, nagsasampan na naman siya ng kaso kasi nga yun daw yung live-in partner ng anak niya na sa bungero nagpa-areglo. Tinanggap yung pera. Kaya lang dapat sana yung mga umaareglo sa inyo, isabi nyo na rin kung sino yung mga nag-aareglo, di ba? Elizabeth Iscari ulit to. Dagdag comment ko po dito sa pagdidelay ng trial na yan kay Sara. Sa impeachment na yan. Kasi nga, alam ng kampo ni Sara, ang ebidensya ihaharap sa kanya ng prosecutor. Kaya ito namang mga bayarang senador na pro Duterte, gagawin nila ang lahat para di yan matutuloy. Yun nga. At sasambulat kasi dyan ang mga matinding ebidensya. Diba, Sir Rox? Sinabi mo pa, yun mangyari dyan Elizabeth ulit Sir Rox, malakas ang ugong na si Chispa din. Siya nga, siya. At isa ito sa mga pro Duterte na halatang di pabor sa trial na yan. Tatanong ko na lang sana dyan sa mga senador na yan. Magkano kaya ang lagayan dyan? Malaki yan, hindi basta milyon yan. Malamang sa alamang yan Pinakamababa dyan, mga kalahating bilyon, 500 million, mga ganun yan. Kasi
Kasi sisirain na nila yung sarili nila eh. O, di ba? Eh, sa 2028 pa sila ulit tatakbo. O, di ba? Eh, kung konti, baka 1B pa yan, kaya nang bayaran niya. Kung 1 billion lang yung mga senador na at least pagdating na eleksyon, may panggasto sila. Naman na yung mga mahihirap. 1,000 lang katapat niyan eh. Boboto ka ulit niyan eh. Kaya kung tingi-tingi-tingi ganyan, nakatangin lang yan. Mary Lebron, shout out. Ted ulit to. Believe si Atty. Enzo dito kay Lito Lapid. Kala mo ha. Bakit? Sa pagkakataong ito, ipinakikita daw ni Lito Lapid ang kanyang karunungan. Lalo na sa impeachment ni Sara. Hindi daw si Lito Lapid nagkokomento ukol dito. Di daw tulad ni Peter Cayetano, isang abogado, ngunit hindi ginagamit ang utak. Pwede daw kasing i-dismiss ang impeachment kasi walang sinasabi sa ligang batas. Si Bato naman daw ang magtatanong tungkol sa jurisdiction. Ayaw daw kasi nilang umabot pa sa Supreme Court at matanong pa ang Senado. Hindi, alam mo, si Lito Lapid, hindi naman niya kailangan na mag-isip pa. Ted, ang gagawin lang ni Lito Lapid, just in case na matuloy yan, at nag-trial nga yan, pagdating sa dulo niyan, ang sasabihin lang ni Lito Lapid abstain. Kumbaga sa no comment. Hindi. Ba't pa siya kuha ng abogado para sabihin sa kanya kung anong kanyang magiging sagot? Ganun lang kasimple. No comment. Marlene Morales, shout out. Pati Supreme Court, hawak ni Duterte, mga pati Supreme Court, hawak nung Duterte, mga appointee niya, yung mga nasa Supreme Court. Diba? 3J Shop ulit, Xerox, nasa dahig na naman pala ang ating butihing BP Sara. Tila na alam sa 1,000 plus na ebidensyang pinirisinta ng prosecutor sa ICC. At mukhang may plan B sila ni Atty. Cupran kung paano gigibay ng integrity ng mga testigo sa pamamagitan ni Alas. Wala yan, friend. Alam mo, Sir Rox, ang ICC, hindi naman parang mga Pilipino mag-isip. Pasintabi na po sa mga Pilipinong tunay na matalino at may puso. Ang aking pong sinasabi, mga Pinoy na walang puso at walang paki sa kapwa Pilipino. Totoo. Ang ICC hindi mabubudol ni Koopman at ng pamagitan ng isang Rene lang. Unang-una na dyan, yung credibility ni Rene. Credibility ng alias Rene na to. Bumaliktad siya against Senator Ontiveros. May mga ebidensya si Senator Ontiveros laban sa alias Rene. Do you think ICC judge will even take second chance at alias Rene to consider his testimony? Wala. Hindi na ninyo. Sara, hindi po ninyo basta-basta magogoyo ang mga judge ng ICC dahil sila hindi nyo masisindak ni mapapaikot sa mga fake news nyo po. Hindi po sila katulad nilang mga nasa Senado na nagbubulahan sa isa't isa at pinaniniwalaan nila ang sarili nila paniniwala nila sa sarili nila sa kanilang bersyon. Ang bersyon ng Tatay Diggs mabuting tao. Yun nga. Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas umuli. God bless. Sana nagustuhan nyo yung mga topic natin ngayon, mga boss. Bagay, maganda, di ba? Ang mga halimaw. Nakampi ng mga halimaw. God bless. Dasal. Wala na tayong magagawa ho dyan. Lord, save the Philippines. Ganun lang po yan. Ay, nako.